Okay, maayong hapon sa tanan. Padayon kita sa ato nga pagtuon mga igsoon, no? Og ato nahibaluan nga sa pagtuon nato sa mga presenting kamatuoran, importante kay nga masayran sa matag usa kanato tungod kay kini may kinalaman sa atong pinaling pagpangandam sa mga butang umalabot sa kapanahonan nga atong gipuy-an karon mga higala mga igsoon. So sa ato nga pagtuon ato na natun-an na sa unahan ang gitawag og ang pinaling panawagan diha sa banikanhon nga pagkinabuhi, the final call for country living. So karon ang continuation sa ato nga pagtuon mga igsoon aron mas ma-emphasize nato o masabtan nato ang pagkaimportansya ni ining mao nga mga pagtuon o ato nga maaksyonan ang atong angay nga mga buluhaton agi response sa panawagan sa Dios sa dili pa ulahi ang tanan tungod kay nahibalo kita dunay dagko nga mga katalagmang panghitabo sa atong unahan. Apan sa dili pa kauban nato karon sa atong studio mga igsoon ang atong magalawit o sa 4 anyos si Baby Ket kauban kay Brother Kyle nga magahimo karon sa paghatag og pagpasidungog og paghimaya sa tungboy nga Dios pinagis mensaheng makalangit atong mapaminawan ug atong madungog. Ang Diyos nagandaan sa atong puloy-anan. Dito niya walanay mga kagulanan. Kahit ang puso niya
Okay, itong pasalamatan no, ang manindot kami sa salawiton nga gihalad sa atong buhi nga Dios pinagi sa atong mga kaigsunan, Brother Kyle and Sister Kate Geliera. Daghang salamat sa minsa salawiton hinaoton ta nga ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato sa matag karon ug niya. Alright, padayon kita mga igsoon sa atong nga pagtuon karon, importante nga topiko nga atong hatag ag pagtagad. Aron nga kitang tanan makahimo gayud sa hinanali nga pagpangandam sa mga butang angay natong paghimuon samtang aduna pay jutay nga lugwayng panahon sa atong nga kapanahonan. Unang teksto nga itong hatag pagtagad din sa ito nga padayon nga pagtuon sa gitawag the final call for country living or ang pinaling panawagan diha sa banikanhon nga pagkinabuhi. Makita na to sa sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 17. Ang pulong dinhi nagakanayon, busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila, nag-ingon ang Ginoo. So doon nagipanawagan ng Dios nga kita ingon nga iyang mga katawhan mugula og mupalain gikan sa mga dili magtotoo or gikan sa mga impluensyang dili maayo sa kalibutan nga atong gipuy-an mga higalag igsoon nga kinahanglan atong hatagan og pagtagad kini. Gani sa libro sa Selected Messages Book 2 page 354 nagakanayon ang pulong sa Dios. Those who obey this warning find refuge. Let every man be wide awake for himself and try to save his family. Ang panawagan diri mga igsoon nga kinahanglan atong sulayan sa pagsunod kining usa ka pasidaan aron kita makabaton og makakaplag og salipdanan sa panahon sa kalamidad o kinahanglan ang matag tao no nga alerto sa iyang kaugalingon og atong sulayan sa pagluwas ang atong panimalay, ang atong pamilya. Labi na gyud karon nga ni ata padayon pang nakasinati nining gitawag nato nga pandemya pinaagi sa COVID nga virus. Padayon sa Selected Messages Book 2 page 355 nagakanayon, let parents understand that the training of their children is important work in the saving of souls. In country places, abundant, useful exercise will be found in doing those things that need to be done and which will give physical health by developing nerve and muscle. Out of the cities is my message for the education of our children. Sumok siya ang panawagan sa Dios nga kinahanglan una sa tanan ang mga ginikanan makasabot sa kung unsaon nato pagbansay ang atong mga kabataan, ingon nga usa kini kabahin nga pinakaimportante alang sa pagluwas sa kalag o diha sa pagkinabuhi sa banika or sa banikanhon nga pagkinabuhi mga igsoon adunay labihan kadaghang mapuslanon nga mga buhat nga itong mahimo diha labi na gyud sa atong mga kabataan ug sa kaluwasan sa matag individual nga mga kalag. Ang mapuslan kayo nga ehersisyo makaplagan pinaagis pagbuhat sa mga butang nga kinahanglan nga atong pagahimuon sa matag karon ug unya magahatag sa ilahang maayong panlawas ug maga-develop diha sa ilahang mga lawas maigsoon nga makita nato nga healthy gid sila. Okay, so ang panawagan sa Dios, gawas kamo sa mga syudad, mao kini ang mensahe, akong mensahe alang sa edukasyon sa atong mga anak. So nindot kayo ang panawagan sa Ginoo. Busa masubo kita, dunay daghan kaayo karon nga mga inunta magwawali, inunta nga mga Bible preacher or mga bisan even no mga ministers nga direct nga mokontra aning light sa gitawag country living. Tungod kay wala kayo hatagig pagtagad kining pulong sa Ginoo. Dunay daghan mo criticize, dunay daghan nga mo-oppose ini nga light. Tungod sa katarungan nga wa sila makasabot sa kaimportante nining mao nga kahayag nga gihatag sa Dios alang sa iyang katawhan. Kay kun unta nasabtan pa kini, mahadlok kita nga mo direct kita kontra sa pulong sa Dios. Tungod kay kini nga mensahe dili kini ingon nga nagikan lamang sa usa ka kabubuton sa usa ka tawo sumala sa iyang kasing-kasing sa pagpanglitok diha sa iyang dila kundi kini pulong nga nagagikan sa Dios nga iyang gipasulat dinha sa usa ka propetisa aron nga kini mahimong mensahe sa tanang mga tawo nga buot makasiguro sa kasiguruhan sa atong kaluwasan dili lang sa atong kaugalingon mga parents kundi even sa atong mga kabataan. Gani nagpadayon sa libro mismo nga Country Living. Okay? Dunay daghang Seventh-day Adventist wala ma-aware nga even dunay direct nga misupak sa mensahe sa Country Living nga wagay masayod nga dunay gani mismo librong sinulat si Mrs. White nga ang uluhan Country Living. Page 13 paragraph 2. Ani karon ang message sa Dios pinaagi sa kang Mrs. White. Send the children to schools located in the city where every phase of temptation is waiting to attract and demoralize them. And the work of character building
is tenfold harder for both parents and children. So sa ani nga senaryo mga igsoon, usa kini ka makalilisang ug makahahadlok nga kamatuoran nga gipadayag sa Dios sa matag usa kanato. Listen very carefully tungod kay ang pagpadala kuno sa mga kabataan sa mga tulunghaan nga makaplagan diha sa mga kasyudaran nga ang matang sa mga tentasyon nga nagahulak og sa naga-demoralize diha sa atong mga kabataan, og ang pinakakuyaw ini mao ni og ang buhat sa pagpanday sa atong kinaiya nga mahimong hingpit sa makang Ginoong Hesukristo na pulo kapilo ang kagahion gikan sa ginikanan ngadto sa mga kabataan. Therefore, kini nga pulong mga igsoon nga mabasa nato sa Country Living page 13 paragraph 2 og sa Fundamentals of Christian Education page 326 1894 usa ka makahadlok mga igsoon kundi nato manitaga pagtagad. Kay nga naman, walay kasiguruhan di ay sa tanang mga nangalagad nga nagapabilin sa syudad. Just imagine, the work of character building is tenfold harder for both parents and children. So, usa na malay atong kaugmaon diha mga igsoon, nga ang atong goal karon is to become like Jesus. So, when we say to become like Jesus, our first goal, mga igsoon, ang goal na to, being Christian mga igsoon, number one is perfection of character or character building. Usaw man to pagkasama kang Ginisos diha sa kinaiyahan, diha sa atong mga karakter. Kung kita naata diha napalibutan sa daghang mga urog sa kalibutan o sa daghang nga mga tentasyon sa kalibutan, sa daghang mga talan-aon sa kalibutan mga igsoon, nga halayo kayo diha sa atong Ginoo. Muna hinungdan bitong gihatag ni mensahe sa banikanhon nga pagkinabuhi aron nga matag usa kanato mahatagan og giya nga malamdagan nato mga nahuna nga masunod unta nato ang matagpulong sa Dios sa it is written, kanang nakasulat mga igsoon. Sa manuscript 85, 1908, ani akaron ang pulong sa Ginoo. By beholding the sins of nature, the works of the Creator, by studying God's handiwork, imperceptibly you will be changed into the same image. Okay. Sa atong makanunayon nga pagsudong diha mga igsoon sa talan-aon sa kinaiyahan ug ang buhat sa atong manlalalang sa pagtuon sa mga buhat sa Dios sa iyang gamhanang mga kamot. So wala lamang nato mabantay nga kita na usab na sa samang imahe sa atong Dios pagkanindot ana. So ang promise mga igsoon nga mausab kita nga dili lang nato mabantayan, nausab kita sa samang imahe sa atong buhi nga Dios, na ata nagpuyo sa country. Walay saad nga ang tao mausab nga dili lamang mabantayan sama sa imahe sa Dios nga nagpabilin kitang naa nagpuyo sa syudad. Mao ni ang pinakamakasusubo mga igsoon nga dili nato matagaan og pagtagad. Unsa na malay kaugmaon diha sa gitawag natog assurance sa atong kaluwasan. General Conference Bulletin March 30, 1903, matupad diri ani ang pulong sa Dios. He wants us to live where we can have elbow room. He wants them to take their families out of the cities that they may better prepare for eternal life. Uy, mo dinhi ang dako kayo nga papel sa why country living ngano gikinahanglan ang pagpuyo sa banikanhon nga pagkinabuhi ngano man niya diri ang better preparation for eternal life. So kung wala ta sa country mga igsoon, mubo ang atong chance sa mga igsoon nga mahimong makabaton kita sa siguradong kaluwasan nga gi-offer sa Dios sa matag usa kanato tungod kay wala man kita diha sa dapit. Diin giplastar sa Ginoo ingon nga mao ang dapit nato nga Pinoy-anan even sa ato nga panimalay. So importante ni. Okay? Sa Selected Messages book to, page 357 358, ani ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang tingwa sa Dios sa iyang katawhan. Usbon ko, Selected Messages, book 2, page 357, 358. The Lord desires His people to move into the country where they can settle on the land and raise their own fruit and vegetables, and where their children can be brought in direct contact with the works of God in nature. Take your families away from cities is my message. Pastila no, gibalik-balik sa Dios nga ang atong Ginoo ang iyang tinguha lang sa iyang katauhan nga kita muadto gayod no sa dapit sa banika. Pero dunay daghan ron nga mga naga-direct og supak ini, dili kining mga magwawali o mga nagahatag og mensahe sa country living ang inyong gisupak. To tell you frankly, sa tanan nga mga nisupak ani nga message, ang direct ninyong gikontra mo ang Dios. Ug doon na mo'y kahadlok o kalisang, pagbaton mo kahadlok sa pagkontra ninyo,
direct nga pagkontra ning mensahe sa country living tungod kay ang inyong posisyon ana kamos posisyon sa kaaway ug ang inyong gibatukan mao ang Dios. Nakigbisog kamo batok sa Dios. Makahadlok kana mga igsoon. Basi nagtuo mo sa inyong direct nga pagkontra sa mensahe sa country living, ang instrumentong gigamit sa Ginoo alang sa paghatod nining mensahe sa may balita alang sa kasiguruhan sa kaluwasan sa matag tao, basi nagtuo mo maulang kanunay ang inyong gibatikos. Aron sa kasayuran niadtong matag individual nga direct nga mi-oppose niining light sa country living mga igsoon alang sa kasiguruhan sa kaluwasan sa katawhan sa Dios. Usbon ko, dili ang mga magwawaling naghatod ini nga mensahe ang inyong gipasipadan, kundi mismong ang Dios ang inyong gipasipadan, ang inyong gibatukan tungod sa inyong direct nga pagsupak niining mensahe o sa kahayag nga gikan sa langit. Usbon na to, Selected Messages, Book 2, page 357-358. The Lord desires His people to move into the country where they can settle on the land and raise their own fruit and vegetables, and where their children can be brought in direct contact with the works of God in nature. Take your families away from cities is my message. Pag-ingon dito, take your families away from cities is my message. Message o mensahe ka na sa Dios. Alang sa iyang katawhan. Dili na mensahe basta-bastang kinsa lang nga tao, kinsa magwawali din ha. Kundi direct nga mensahe kini nga nagagikan sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Kung kita dunay dakong kahangawa alang sa kasiguruhan sa atong kaluwasan, kinahanglan tong tagaag pagtagad kining mensahe nga gitawag paggabiya sa dagkong kasudaran o pagposisyon sa mga kabukiran aron sa paghimos kasiguruhan sa atong pagpangandam sa eternidad nato nga kasiguruhan sa kaluwasan. Nawda ko pangutana, nganong si Lot wala man maapil og kalaglag? Okay? Ato nabasa ang history sa Genesis 19, 12 to 13, 17, 15 and 17 and 29. Ato nahibaluan ang kasinatian og nahitabo nga sa gilaglag sa Dios ang mga syudad sa kapatagan, na hinumdum ang Dios kang Abraham o gipagawas si Lot gikan taliwala sa pagkalaglag sa paglaglag niya sa mga syudad nga gipuy-an ni Lot. Ato ni baluan kining nahisinatian ni Lot may nilang og naapay inganing senaryong mahitabo sa atong kaadlawan. Sa dihang gipaabot ang mga manulundang gisugo sa Dios sa paghatod sa mensahe sa pagsiguro nga maluwas o dili maapil diha sa dako kayong kalaglagan ang panimalay ni Lot. Even si Lot sa iyang kaugalingon nagduha-duha. Kay unsa man di ay Lot, lingering spirit si Lot. Maduha-duha unang iyang espiritu. Wala dayon siya mo-obey diha sa panawagan og sa gihatag sa Ginoong mensahe alang kaniya og sa iyang tibok panimalay. Hinungdan ko atong tanaw ang senaryo dis balang kasulatan. Gigunitan, no? O gatong tanaw na giguyod na gid sila sa manulunda paggawas syudad. So duha ka manulundang gisugo, upat ka tawo na rescue sa duha ka kamot, duha ka tawo, upat. Pero sa pagkawili sa mga butang sa kalibutan, duha ka mga bahanding importante to ang gilingi ni Mrs. Lot. Ang iyang mga sakop sa iyang panimalay, ang iyang mga anak nga na intermarriage or na intermarrying dito sulod sa syudad, ang iyang mga apo, ang iyang mga umagad, o ang iyang literal nga bahandi, mga igsoon nga napundar for how many years. So daghang kayo ang mawad-an sa kasiguruhan sa kaluwasan, tungod ani nga rason, nga dunay daghang kayong balikan o lingion pas kalibutan mga igsoon hingala. Hinungdan nga atong tagaag pagtagad kini kung gusto tag kasiguruhan sa kaluwasan nga dili na to unta no i-prioritize ang mga butang temporary. Na unsa may maayo mahikaplagan dai sa kasyudaran nganong daghan man kaayo sa mga taong gustong dito mopuyo even sa mga Kristohanon nga gustong mo sisok ipon sa mga tao nga dili kayo mga Dios non. Naabato pa nila dunay dako kayong assurance sa trabaho, dunay mga seguridad ignunta labi na karon sa daghan kayong krimen, daghan kayong mga panghitamong patay, dali kayo ang pangwarta, dali ang transportasyon, o ang even serbisyong medikal, no? Dali po kuno kayo. Kay mato pa nila, og naaka sa bukid, doon ay balatian mo, di pa kakaabot sa ospital, tingali, natigo ka na dito. So doon ay mga rason, mato pa nila, mo ni ang advantage kung tuata sa syudad, no? Mo ni ang rason sa mga katawhan. Now, wala mabantay ang labihang dako ang negatibo sab nga butang nga atong makaplagan diha sa kasyudaran. For example, no? Pronta, dili kayo makalikay tas mga kahilayan, no? Na diha ang pollution ng tentasyon sa unod ug sa mata. Influensya sa kalibutan, labihan ka powerful ang influence sa kalibutan. Walay kalinaw ang atong panghuna-huna dinha, no?
walay kalinaw. So mo na siya ang atong masinatian. Next nga ato nga ma-experience mga igsoon, makita diha sa kasyudaran, bagang duot sa katawhan nga iya sa kaaway, lisod ang meditasyon. Dali kayo ang pagtapot sa mga sakit, labi na ron sa atong na-experiencehan sa COVID, no? O ana idaghang litag sa kaaway diha. Kawalay panahon sa pagunahuna sa mga butang langit nun. Mo na siya ang senaryo. So nakita na to, no? Diha sa kasyudaran, prone gyud siya sa daghan kayong mga kalamidad ug sa balatian. Sa General Conference Bulletin, April 6, 1903, ere long there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to leave them will not be able. So even gani, no, partially or initially, sa COVID nga experience, dunay daghan nga mga natrap diha sa mga cities, dunay daghan mga natrap sa other countries nga gusto muli sa ilahang mga provinces, sa ilang panimalay, nga dili na makahimos pag uli tungod kay sa senaryo sa kalibutan, no, na trap na dili na makahimos pagbiyahe. Dunay propesya, no, that those who wish to leave them will not be able. Tungod sa kagubot, tungod sa kalibog sa mga kasyudaran nga nasinatian, dunay daghan nagtinguha nga muuli sa probinsya, di na hinon makahimos pag uli. Okay? Dunay tagna ana sa balang kasulatan. Now, padayon ta sa atong pagdiscover sa kamatuonan diha sa manuscript 85 1908 ang pagkasulat ni mga igsoon. Matud pas Paulos Ginoo diha, it is Satan's purpose to attract men and women to the cities. Ngano magdaghan man kaayong gusto mo puyo sa kasyudaran. Tungod kay mao kini siya ang katuyuan ni Satanas nga ang lalaking babae mahimong ma-attract diha sa mga syudad. And to gain his object, he invents every kind of novelty and amusement, every kind of excitement. And the cities of earth today are becoming as were the cities before the flood. So ito baluan, tungod sa daghang kalipayan, daghang kalingawan, daghang makalipay sa mata, sa dalunggan, ug mato pa ang syudad sa atong kapanahon karon paspas nga nahasama na gyud sa kaadlawan sa wala pa ang lunop. Muna hinungdan nga kung parehos na, kung duol na, ibig sabihin dili na magdugay kining panahon o kalibutan itong gipuy-an, maka-experience sa samang sinasinati sa mga unang senaryo sa kasaysayan sa kalibutan nga recorded sa Biblia sa panahon ni Noah o sa panahon ni Lot. Now, sa Adventist homepage 139, the time has come when, as God's opened the way, families should move out of the cities. Remember mga igsoon, kung dunay opportunity or ang Dios may nag-open na gyud og dalan nga kita makahimong maka-exit from city to country, then grab the opportunity. Ngano man, doon ay mga opportunity once lang na mo agis tong kinabuhi unya dili pa ginato tagaag pagtagad din ma-waste, no, dili na siya mo balik mo nang atong iampo kanon sa Ginoo nga dili malabay nga makawang kini mga oportunidad o mga gipakita sa Ginoo nga ato na gyud timely na gyud, no, nga mo eksita. Okay, Ministry of Healing pages 265 267, instead of dwelling where only the works of men can be seen, where the sights and sounds frequently suggest evil thoughts, where turmoil and confusion bring weariness and disquietude, go where you can look upon the works of God. So imbis nga mo adto ta magpuyo diha sa mga sa kalibutan nga buhat lamang sa tawo nga ato makita ang mga tulunggon, ang mga grabe no, mga ato may baluan nga dunay daghan kaayo nga makakuan gyud sa ato mga hunahon mo capture nga worldly gyud kaayo nga nag-suggest matupa og nga yawan-on nga mga pagpanabot, panghunahuna, ang kalibog, ang kabalaka, mo na diha. Pero ingon ang tambag, go where you can look upon the works of God. Muadto kita diin sa dapit nga tumakita lamang kanang mga buhat sa Dios kay makatabang kana even sa mga tawo nga adunay mga balatian. General Conference Bulletin March 30, 1903. Ani ang lain nga pulong sa Dios. If we place ourselves under objectionable influences, can we expect God to work a miracle to undo the results of our wrong course? Okay? Maglaong bata nga, buluwason ta sa Dios tungod sa atong mga pagpili nga dili maayo? No, indeed. Get out of the cities as soon as possible. So, gigamit ang word ASAP or as soon as possible. So, urgent ni nga calling sa Dios. Urgent. Get out of the cities as soon as possible and purchase a little piece of land where you can have a garden, where your children can watch the flowers growing
and learn from the lesson of simplicity and purity. Sumuni ang panawagan, no? Sa pag-adto na to sa country, mopalit kita, mobaton kita og gamay o igo-igo nga yuta, saktong ato makultibar diin ang ato nga mga kabataan kita mismo makahimo diha og garden nga ato matrabaho, ang ato mga kabataan makasudong sa mga nagakatubo nga mga manindot kay talan-awon sa mga bulak og makakaton sa leksyon sa simplisidad og sa pagkaputli diha sa kinabuhi sa banika. Mao ni ang panawagan sa Dios. Sa manuscript 76 1905, 2 years after, no, ni ay lain sa Dios nga gipaabot alang sa mga katawhan sa Ginoo. It is too late to establish large business firms in the cities. Too late to call young men and women from the country to the city. Conditions are arising in the cities that will make it very hard to those of our faith to remain in them. It would therefore be a great mistake to invest money in the establishment of business interests in the cities. So 1905 medyo na nagipaghatag sa pinaling pagpasidaan nga dili na gyud maayo nga ang atong focus na gyud sa kasudaran labi na gyud sa gihisgotang business, no, money matter. All right, Review and Herald, April 14, 1903. It is God's design that our people should locate outside the cities and from this outpost warn the cities and raise in the memorials for God. So tanawar guni, usa ka disenyo kini sa Dios nga ang iyang katawhan didto makaplagan nga nanimuyo gawa sa kasyudaran. Ug gikan niining ilang Pinoy-anan sa country, mo kini ang ilahang outpost, no? Nga atuon ang syudad aron sa pagwali. Doon na dayo yung mga uban pipila diha nagwali, even mga pastor may unin sila. Ngano adto makagbanik ka, ngadto makagbukid, nga naa may syudad nga daghang walihan kay naa daghang dautan, dapat kinaata diri nagwali, niya puta diri magpuyo. Mao ni problema. Maghimo mo gud ka kaugalingon natong rason. Dapat unta sundon og unsay nakasulat. Di kay maghimo kag kaugalingon nimong reason, mo reason out pagyud ka aron kontraho nimo ang pulong sa Dios. Kay naagotoy bises. It is written, how readest thou, thus saith the Lord. Kini siya gipamulong sa Dios. Mao na kini ang mabasa diha sa pagtulunan sa Dios. Ug mao kini ang nakasulat diha sa law and testimony. How come nga atong i-direct o supak kining mga pagtulunan sa Dios nga ana-ana sa atong detector? Okay, Country Living page 30 ug mabasa sa Adventist Home page 136. It is not God's will that His people shall settle in the cities. Klaro kay na nga dili ni kabubuton sa Dios nga adto lagi ta makipunsisok sa kasyudaran. Okay? Matupad diri where there is constant turmoil on confusion. Their children should be spared this, for the whole system is demoralized by the hurry and rush and noise. So dunay dakong disadvantage sa pagpuyo sa syudad, especially sa atong mga kabataan tungod sa kanang kabanha, alingogngog, kanang pagdali-dali mga igsoon ug uban pang mga mahimong mga makadistract diha sa ato ang focus kuna ata sa country. Padayon tas pagtuon sa Fundamentals of Christian Education page 3 to 6. Those who will take their families into the country place them where they have fewer temptations. So dunay mga nadungog nako nga nag-react ani nga message ug naghimo pod siya iyang mga conclusion pakigbatok. Gibasa niya ni mga pulong sa Ginoo nga naghatag mensahe alang sa banikanon nga pagkinabuhi. Pero ang iyang pagbasa ani nga mga passages iyang gikontra. Iya lang gikontra ba iyang gipahuyang. Makasusubo usa pa ka pastor pa naman, no? Mahadlo ka, magbaton kag kaikog, magbaton kag kahadlok sa Dios. Nga mo direct kag kontra ani mga pagtulon as Ginoo, pastilan, maka ako nalay naluoy, no? Sayunan ka, ningon sila nga kung nganong moadto pa mga bukid, nga kung sa city may kawatan, sa bukid may kawatan. Kung sa syudad dunay dautan, sa country na apoy dautan. Kung sa ingana ba, iya bang ikupir, kung sa syudad na iyawa, sa bukid na apoy yawa. O sa may rason moadto pa kag bukid, nga pareho raman ang na syudad na mapos bukid. Murag po kag true. Kung imong sabton, murag po kag true, no? Wa man mo ingon ang Ginoo adto mo bukid kay way yawa. Wa man mo ingon ang Ginoo adto mo bukid kay walay kawatan, walay daotang tao. Wala, wa kay mabasa ana nga patuon kag syudad kay zero dito buhat sa kadautan. Wala. Ang mabasa, those who will take their families into the country place,
into the country, place them where they have fewer temptations. Ang gisgutan lang dito, fewer lang ang temptation o ang tentasyon sa bukid. Compare sa city, every now and then, grabe galampong kasi ang mga tentasyon nga buhat sa kaaway. Sa syudad, although naagyapoy, sa city, sa country rather, sa country, even though naagyapon yawa, nagapoy da utang tao, nagapoy kawatan, nagapoy. Pero nagpasabot dito, di nagpasabot nga di ka mosunod sa pulos Ginoo kay naagyapon dito. Ang gimen sa Ginoo dito dinhi, bisan og naagyapon dito makaabot si Satanas, naagyapon dito yung mga daotang tao. Need gyud ka mosunod sa pulong sa Ginoo nga naman. Fewer lang ang temptation dito. Jutay lang, gamay-gamay ra ang tentasyon compare kung naagyo ka syudad. Mo na dapat ang explanation. Dili kayo maingog na mayawa sa syudad, na mayawa sa country, napoy kawatan sa country, napoy kawatan sa syudad, napoy addict sa syudad, napoy addict sa bukid. Ngano mo adto pamantag bukid nga maora man pinta makasusubo no nya ang mga nagapaminaw pon wa pon magtuon. Pero tisang maayo pagka-discuss, maayo paghatag og solusyon tuod. Ngano mo adto pamantag bukid nga maora man equals pareha raman. So mao na siya ang mali. Okay? Hopefully atong iampo tong pastora tong nagwali ana nga ma-enlighten unta. Maulaw tas Ginoo aning mga magwawali nga direct musupak sa pagtulunan sa Ginoo. So atong makita no na ataw makita na ay mga pictures diri no ato makita nga ato masudong ang country. Ya green grass. Okay? Nindot kayo kung kini ang ato makita mga kahoy, nindot kayo nga mga kapatagan, next ni aning matinaw kay nga tubig, labi ninduta de tag-as kay nga mga kahoy. Okay? Na dinhi ang mga matahom nga sulod-ungon nga mga bulak. Kanindot kayo ana daw dinhi pa lang sa ato mga makita og madungog, tambal na mga igsoon. Tanaw na to. Si Kristo mo magyud ang ulo sa iglesia. Kumuingon mo nga kini dili mensahe nga iya sa Dios, dapat wala magkinabuhi si Kristo ani. Ingon nga mao ang ulo sa iglesia. Atong tanawon mga igsoon ha. Country Living page 14 paragraph 6. Jesus came to this earth to accomplish the greatest work ever accomplished among men. He came as God's ambassador to show us how to live so as to secure life's best results. What were the conditions chosen by the infinite Father for His Son? A secluded home in the Galilean hills, a household sustained by honest, self-respecting labor, a life of simplicity, daily conflict with difficulty and hardship, self-sacrifice, economy, and patience, gladsome service, the hour of study at his mother's side with the open scroll of the scripture, the quiet of dawn and twilight in the green valley. Pagkanindutan no, tanawa, even si Kristo, sa iyahang kabataan, giumol siya sa ginikanan, giedukar siya sa simpleng pamuyo. Asa mo siya nagpuyo? Even ang Dios sa langit nga nagpadala siyang anak nga bugtong sa yuta, gipili ang unsa Galilean Hills, ingon nga mao Pinoy anan siyang anak. Wa man yung Ginoo ikaw nga bugtong na kong anak gikas langit o dito ka puyo sa dako kay syudad sa Amerika o asa dapit nga syudad sa kalibutan, wala. No? Sa kaadlawan niya unsa may mga syudad gadagko, wala niya gidala dito ang yang gipapuyo yang anak kundi gipili tong natural nga mga lugar o katong mga naagyud sa banika nga matang sa pagkinabuhi. So, page 14 paragraph 6 sa Country Living, the holy ministries of nature, the study of creation and providence, and the soul's communion with God. These were the conditions and opportunities of the early life of Jesus. Say, asa man dapit, the holy ministries of nature. Nga asa man nimo makita ng nature, lisod pug naa sa city. So nasa country. Okay? The study of creation and providence. So mag-study creation, makita naa sa country ni tanan. And the soul's communion with God. Ang taas kay natong pagpakig-uban, pagpamalandong diha sa atong buhi nga Dios, naagyo diha sa dapit sa banika. Mao ni siya ang kinabuhi ni Kristo. Mo bito na sa manuscript 35, 1906. Niya diri ang live mensahe sa Dios. I am bidden to declare the message that the cities full of transgression and sinful in the extreme will be destroyed by earthquakes, by fire, by flood. All accumulated riches will be as nothing. So, klaro gini gipadayag sa Ginoo nga moabot ang panahon
nga ang syudad pagagunobon pinaagi sa mga linog, sa kalayo, sa baha, tanan natong naipundar nga mga bahandi dinha, wala na naibili. Muna hinungdan nga mo sugod ta sa pag-apply sa kinabuhi nga simple lang. Nganong kinahanglan man ang country living. Why country living? Number one reason is to become like Jesus. Perfection of character is our first goal, no? To become like Jesus, character building or the perfection of character. Then the second one is to prepare for the coming crisis, because the very issue in Revelation 13 is all about what? Buying and selling. Pagbaligya o pagpalit. Dili ka kapalit, dili ka baligya. Kung dili nimo dawaton ang markas manap mapintas. Kana mo isikan nga reason why we need to move from cities to the country, no? Kinahanglan mo gawas kita. Ngano man, wala tay proper preparation diha sa city for eternal life, even sa temporal things, sa final test during Sunday law. Pag abot mga igsoon nga isulayan atong pagtuo diha sa buying and selling a problem mga igsoon, makompromiso gyud ta. Makompromiso gyud ta. Country living, pages 9 and 10. Mabasa po sa Adventist Home, page 141. Ano yung pulong sa Ginoo? Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country, where they can raise their own provisions, for in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. No, hinumdumi. Doon ay daghamin sa ni ingon, ngano nga problema mo magpagkaon atong imnon sa panahon sa kasamok nga God will provide man. Ang Dios may muhatag ni ana. Oy, atong klarohon ni literal ni, where they can raise their own provisions, for in the future the problem of buying and selling will be a very serious one. Kung magisgotag seryoso ka ining problema, nganong dili man nato i-anticipate daan nga dunay coming serious problem nga dapat karon atong masolusyonan nga dili ta maigo ani problema Mo bito nang next din nagtambag, we should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies. Okay, bantayanan. Kita pagawson sa city, aron mo adto sa country, ug tuan na punta sa country, remember nga ang disenyo sa Dios nga ang atong mga balay nga tukuron sa country dili ing ana kadikit. Kay dunay daghan ro nag country living, wala pod tunig maayo ang pulong sa Ginoo, naghimo na pog laing syudad sa bukid. Imbis ni mibiya dito aron nga maka-focus sa eternal life sa bukid, libiya sa syudad ug niadto sa bukid, nag-establish na pud Hinoo og laing murag dako na pud Hinoo kayong grupo sa komunidad sa bukid. Sa kumato tas country, be sure nga lagi kayong atong silingan. Aron nga masunod nato ni programas Ginoo pagsiguro sa atong kaluwasan. Gani nagpadayon diri mga igsoon Can't buy or sell. Sa Testimonies Volume 5, page 152, the time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth prohibiting men to buy or sell of any man save he that hath the mark of the beast. So, moabot ang panahon, dunay propesiya nga di ta makapalit o makabaligya kung ang balaod na nga magadumili sa taos pagpalit o pagbaligya, gawas nila o niya nga dunay markas manap mapintas. Karon pa lang no nagsugod na mind conditioning. Dili ta makahimos pag-transact karon tungod sa virus, wala tay face mask, wala face shield, misunod ang QR code, na national ID, din aduna na po'y bagong requirements, kinahanglan vaccinated. Okay, mo comply ang tao. For the sake nga doon na tayo mga transactions aron mahimo nato. Kay di ta mo comply, di mata ka transact. Wa pa mo kay balo nga ending dili ta makahimos pag-transact even pagbalit o pagbaligya kung dili nato dawaton ang mark of the beast. Mabantayan nato mga igsoon nga kinahanglan mahimutang aware sa kung unsay nagapanghitabo sa atong palibot. Okay? Last Day Events, page 127, paragraph 3, prophecy has foretold us about what? About Sunday law. There are many who are at ease, who are as it were asleep. Doon ay daghan. Pasimple-simple lang. Muralagway na hitabo sa mundong ibabaw. They say,
if prophecy has foretold the enforcement of Sunday observance, the law will surely be enacted. Sumato pa. Na may propesya nga mahimo gyud nga ibalaw ng Domingo, ay wa tay mahimo na mahitabo gina. Then sa dihang na-aware siya, nahibalo siyang mahitabo o sa may iyang action. And having come to this conclusion, they sit down in a calm expectation of the event. Naglingkod-lingkod lang, why preparation, wa mo adto country, doing as not as usual. Wala siya mabalaka nga dunay final test o dunay dako kay problema, serious problem guni siya. They sit down in calm expectation of the event, comforting themselves with the truth that God will protect His people in the day of trouble. Nga nung maadto magagbukid, tanong magkagkamuti, tanong magkagbalanghoy, nga Ginoo may mapakaon natos panahos kasamok, tanawagi comfort niya ang kaugalingon, no? Nag-self-comfort siya, pero sa itubag diri sa Dios. But God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our charge. Nag-ingon na ganing Ginoo adto mo bukid, panano mo, aron doon na may pagkaon sa time of trouble. Unya wa mata mo himo sa atong part. O sa may sulti diri. But God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our charge. Dili kita luwason sa Dios. Kaya nga naman, na nagwi action, no? Nagwi buhat yang gipahimo before mahitabo kining panahon na panwa man tamag, himo sa ato ang responsibility. O natay dako kayong kapakyasan nga bahin. Sa Mateo 16:25-26, kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Og bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangko ni ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. Unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Dili tanan bisag unsa to gipundar, mayuta, mabalay, masakyanan, kwarta, walay madala nato didto sa atong kamatayon mga igsoon. So kadto nagatinguha o nagapangita siyang kinabuhi mawad-an, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi matud pa makabaton. Testimonies for the Church, volume 6, page 195. Padayon ang pulong sa Ginoo. Out of the cities, this is the message the Lord has been given me. The earthquakes will come, the floods will come, and we are not to establish ourselves in the wicked cities where the enemy is served in every way and where God is so often forgotten. So, mga pa dire, nganong adto magita mo serbisyo sa kalibutan, diin nga ang Dios wala na kayo antay pagunahon na alang sa Dios. Get out of large cities as fast as possible. Urgent ang calling. Testimonies for the Church, volume 6, page 195. Dinalian kayong panawagan mga igsoon, labi na karon nga niya nagitas kasinatian sa COVID. Then I saw an angel with a commission from Jesus crying with a loud voice, hold, until the servants of God are sealed in their foreheads. Remember, karong panahon na, sealing time, kung dili ta maning kabot mga igsoon, mahimo yung dunay kapakyasan ang ato mga kinabuhi. Last day events, page 95, nagakanayon dire, out of the cities is my message at this time. Pag-auson kita sa syudad, mao kini ang mensahe sa Dios niining panahon na. Last day events, page 95. Out of the cities is my message at this time. Alright? So, padayon sa Country Living, page 14, who will be warned? We say again, out of the cities. So, doon ay panawagan dire, kinsa may hatagan og pasidaan, gawas kamo sa kasyudaran. Who will be warned? We say again, out of the cities. Mao kini ang message sa Dios alang sa iyang katawhan. Then, Testimonies for the Church, volume 3, page 258. Those who will not act when the Lord calls upon them will walk in darkness. The evidence given one day, if rejected, may never be repeated. Kuyaw ka ini, kung nasabtan na to ang pagka-importansya sa mensahe, iampo sa Ginoo, nga kita makahimo sa pagmob, paingon sa country, mubiya sa mga cities, aron makahimo ta sa better preparation for eternal life. Okay? Kay lisod kayo mga igsoon, kung maabtan ta sa panahon nga nagpabilin ta diha sa kasyudaran. Okay? Later 26-1907, Unselected Messages, Book 2, page 357. Many will play to remain in the cities. But time will come ere long when all who wish to avoid sights and sounds of evil will move into the country, for wickedness and corruption will increase to such degree that the very atmosphere of the cities will seem polluted.
Ato ni baluan, doon na pa'y daghang karon mo nagpatig-a pa, murag dili pa willing, pansay welcome, mismo, nga ang mga panghitabo, mga makitag madungog, dinha, sa kasyudaran. Mao na mismo ang magtuklod kanila nga kinahanglan mo gawas na kamo diri sa kasyudaran. Testimonies for the Church, Volume 3, page 478, in Satan's temptations, it is his purpose to make the world every attractive. Tungod sa gusto ni Satanas nga ma-attracta, siyempre pagwapuhon magyud kaya niya ang syudad, no? Grabe. So, tagaan na itong pagtagad pag-igsoon, ang pagka-importansya, nining mo ang mensahe sa kamatuoran, before it's so late. Sa dili pa maulahi ang tanan, himuon na to ang pagtagad nini mga igsoon. Okay? There is Evangelism 77, paragraph 3. Working in, but not living in. Okay? So, dirita banda sa ato ang pagtuon nga medyo hatagan itong pagtagad, kaya doon ay mga tao maingon nga sa pagwali syudad, kung itong biyaan ng syudad. Tuway daghang tao, niya matutag bukid, usa ito pagwali syudad nga, tuwa naman yung tag bukid. Ang sultis Ginoo lagi, ayaw puyo sa syudad. Pag puyo dito sa banika, unya baliki ang syudad, arawalihan, humagwali, balik na po sa bukid, mo na disenyo, ayaw lagi paghimo ka ugalingon imuhang na mo gidaghang mo ribatal ani niya maghimo iharang kaugalingong konsepto iyang kaugalingong ideya maghimo-himo magud og kaugalingong theology na mo iyang own theology nga iyang ilubag diri sa pulong sa Dios dili maayo working in but not living in ang gimen is cities matupad sa Evangelism page 77 paragraph 3 the truth must be spoken whether men will hear or whether men will forbear. The cities are filled with temptation. We should plan our work in such a way as to keep our young people as far as possible from this contamination. So, klaro no, working in but not living in cities. Evangelism 77, paragraph 3. So, padayon sa Evangelism, paragraph 4, the cities are to be worked from outposts. So, ang syudad, atong walihan, pero dili ka taga-syudad. Kung dili, nagikan ka sa outpost, this aman sa country. See the messenger of God, shall not the cities be warned? Dili ba kinahanglan, warningan o tagagpasidaan ng syudad? Yes. Not by God's people living in them, but by their visiting them, to warn them of what is coming upon the earth. Klaro, klaro. The cities is to be worked from outpost. See the messenger of God, shall not the cities be warned? Yes, not by God's people living in them. Buti pasabot, doon ay mga nag-claim katawan sa Diyos nga na nagpuyo sa syudad. Disqualified mo eh. Ang tanang mga katawan sa Ginoo matupa nga nagpuyo sa syudad, dili mo qualified nga muwali sa syudad. Klaro kayo na diris mabasa. Yes, walihan ang syudad. Not by God's people living in them, but by their visiting them to warn them of what is coming upon the earth. So kato mga katawas Ginoo nga dunay qualification nga makawali syudad, igurang ni bisita syudad dili taga syudad. Unsa man ni pagwali syudad nga ikaw na apod diha nagpunsisok ni ipon po ka syudad, then you are not qualified. Okay? Padayon sa page 77 paragraph 5, as did Enoch, unsa may formula, unsa may metodo ni Enoch sa iyang ministeryo sa iyang kaadlawan, as God's commandment keeping people, we must leave the cities. Atong ibiyaan ang syudad. As did Enoch, we must work in the cities but not dwell in them. Klaro gyud kayo na. Sa mas buluhaton ni Enoch, kita magabuhat sa mga kasyudaran, apan dili kita mo ipon sa pagpuyo diha kanila. Ato lang himuon nga bisitahan aron walihan, din mobalik tas tong Pinoy-anan sa atong outpost nga maong country, unya mobalik sa syudad aron sa pagwali. Ayaw mogtuo ni anang miingon nga dili ta mobiya syudad kay daghang walihan. Ikaw mismong na din ha, di ka magwawali, ikaw mismo walihanan pa. Hinumdumi, unsa ka importante ang bukid. Ministry of Healing, page 508, paragraph 2. Even sa panahon sa Pentecost, before nadawat nila ang gitawag early rain, gidala sa Dios ang iyang mga katawhan dito mismo sa bukid. No, iyan naka-importante. Came up to me into the mount. Ministry of Healing 508, paragraph 2, God bids us to Moses before he could be God's instrument in their delivering Israel, was appointed the 40 years of communion with him in the mountain solitudes.
before bearing God's message to Pharaoh, he spoke with the angel in the burning bush before receiving God's law as the representative of his people. He was called into the mount and beheld his glory. So even si Giniso sa iyang pagministeryo, dito siya gitawag sa bukid aron sa pakipag-istorya siyang amahan. Padayon, before the disciples went forth on their mission, they were called up into the mount with Jesus. Before the power and glory of Pentecost came the night of communion with the Savior, the meeting on the mountain in Galilee. So di sa man gimit ni Ginisus ang mga tinunan. Naghimo sila meeting sa bukid sa Galilea, the parting scene upon Olivet with the angel's promise, and the days of prayer and communion in the upper chamber. So sa dili pa gihatag sa Ginoo ang pinaling buluhaton nila sa iya mga tinunan, dunay meeting nga nahitabo dito sa gitawag sa Galilee, mountain in Galilee, mga igsoon. So, Ministry of Healing, page 509, paragraph 1, Jesus, when preparing for some great trial or some important work, would resort to the solitude of the mountains and spend the night in prayer to his Father. Even si Ginisos, disinyo na sa iyang kinabuhi, sa pag-apil niya sa buluhaton, sa dili pa siya mosalang, mga igsoon, matugid siya sa dapit sa kabukiran, iyang ibuhos ang iyang tibok nga gabi diha sa pagpakig-uban sa iyang amahan. So inga na ka-importante ang mensahe, mga igsoon, why country living? Tungod kay kini, dunay dako nga kinalaman sa pagpangandam sa dakong umalabot nga problema, pagsulay sa atong kinabuhi sa ato ang espirituhanong dagan o lumba sa dalagan o sa atong eternal nga kasiguruhan sa kaluwasan, especially sa atong mga kabataan. Hinaut nga Ginoo, magapanalangin ka nato sa atong makanunayon nga padayon sa pagtuon sa mga balaan nga mga pulong. Hinaut ang balang espiritu magalandag sa salabot ng kasing-kasing nga atong himuon ang atong responsibility sa aduna pa tay lugway jutay panahon gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Muni akong buhi pagampo. Daghang salamat. With me.